Hi guys, i-share ko sa inyo ang kaalaman ko sa paggawa ng financial statement guys. Disclaimer lang sa mga CPA dahil hindi naman ako CPA. Through trainings, bookkeeping at experiences lang ang napanghahawakan ko guys. Ito ay para lang pang overview sa mga beginners at sa aspiring na mga nagninegosyo na mga tindahan kung paano ito gawin. Anyway, i-verify naman talaga yan sa mga CPA at kailangan niya na nakaperma ang mga CPA dyan. So, sa pagsisimula guys, dapat mayroon ka ng cash book at nakagawa ka na ng cash receipt journal or may spreadsheet ka na sa lahat ng in at cash disbursement spreadsheet sa lahat ng grand totals ng out. Tapos mayroon ka ng stock inventory. So yan, tatlo na yan ay kung kumpleto na, pwede ka nang gumawa ng financial statement. So ano ba yung mga first page ng financial statement guys? Ay ang income statement. So hindi na lang ako mag-discuss niyan dahil tingnan nyo na lang sa video ko ang mga sample doon. Tapos mayroon tong cash flow at ang balance sheet ang pinaka-importante guys dahil ito ang malaman mo kung ano ang status ng iyong negosyo, kung pataas ba o pababa. So, itong balance sheet guys, may dalawang kategorya ito, ang fixed asset at ang current asset. Yung mga tumatagal ng mga propriedad mo guys, property, yung store building, yung store equipment, tsaka yung kung may sala ka ba dyan, furniture and fixture, yung mga pang-display mo guys. At ang current asset ay yung cash, kung magkano yung cash onhan nyo, yung cash inflow minus cash outflow is cash on hand. So yan, dyan mo ilagay. At kung may bank deposit, ilagay din dyan. Anuhin mo na lang. Tapos yung cash receivables, yung mga utang ng consumers nyo guys, i-separate nyo yung notebook na yan. So yan, ilagay mo rin dyan. At yung stock inventory, yung ending mo inventory. At yung prepaid rent, yung bang, kung halimbawa nag-rental ka ng building, mag-advance ka naman sa kanila, yan yon. Tapos, i-total mo na yan guys. So, dapat lahat yan nakatala sa cash book. Ang lahat ng cash at ang hindi naman ay, katulad ng utang, ay mayroon sariling notebook yan. Hindi yung basta-basta mo lang ilagay, fine point mo guys, hindi ganon. So dito naman sa liabilities and equity, so ayan yung lahat ng mga, ang tindahan naman ang umutang na kung saan doon sa mga malalaking tindahan kaya o kaya yung mga utilities payable, kayo ang may obligasyon doon sa SS ba kaya o sa PhilHealth. Tapos itong owner's equity, ito yung retained earnings o yung net income, net profit mo guys. So idagdag mo lang yung net profit mo sa next year na naman nagagawin mo. Dagdag bawas lang to guys. Tapos yung capital, ilagay mo rin dyan. Tapos yung halimbawa may sobra sa ginansya mo guys or net profit, dyan mo ilagay sa reserve fund. Yan lang guys. Tapos dapat nandun lahat yan nakatala guys sa recordings mo. Dapat ang total asset ay balance sa total liabilities and equities guys para exact ang iyong computation. In summary guys, yung asset ay ang pundasyon mo or ang naipundar mo sa iyong mga negosyo, either fixed asset or current asset. At ang liabilities and owner's equity naman, ang pinanggalingan ng iyong naipundar. Either nangutang ka ba or may kapital ka ba or may tubo na ba ang mga ginansya mo. Yan ang ibig sabihin yan guys. So paki-like, share, comment, paki-send naman ng bituin kapag kung mayroon man. At paki-follows. God bless. Thank you.